Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagkahambing gamit ang katagang mas kaunti, mas marami, at magkapareho. Kung handa na kayo, simulan na natin! Matatag Curriculum Math Grade 1 Quarter 1 Week 4 Paghahambing gamit ang katagang mas kaunti, mas marami, at magkapareho. Layunin. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapaghahambing ng pangkat ng mga bagay gamit ang salitang mas kaunti. Sina Rosa at Mario ay nagpunta sa hardin. Pumitas ng 6 na pink na gumamela si Rosa. Si Mario naman ay pumitas ng 8 dilaw na gumamela. Narito ang ilang katanungan sa kwento. Sino ang may mas maraming napitas na gumamela? At sino naman ang may mas kaunting gumamelang napitas? Ang batang babae ay si Rosa. Siya ay pumitas ng 6 na pink na gumamela. Habang ang batang lalaki naman ay si Mario. Siya naman ay nakapitas ng 8 dilaw na gumamela. Narito ang ilang katanungan sa ating binasa. Sino ang mga bata sa kwento? Ang mga bata sa kwento ay sina Rosa at Mario. Ano ang kanilang pinitas? Ang kanilang pinitas ay pink at dilaw na gumamela. Ilang gumamela ang pinitas ni Rosa? Si Rosa ay pumitas ng 6 na pink na gumamela. Ilang gumamela ang pinitas ni Mario? Si Mario ay pumitas ng 8 na dilaw na gumamela. Sino ang may mas kaunti ang napitas na gumamela? Si Rosa, sapagkat ang 6 ay mas kaunti sa 8. Kung ito ay ating isusulat, makikita sa larawan ang halimbawa. Kapag ito ay ating binasa, ito ay 6 is less than 8. Narito pa ang ilang halimbawa. Sa unang kahon, may 5 puso. Sa pangalawang kahon naman ay may 6 na bituin. Mga bata, sa tingin niyo, nasaan ang mas kaunti? Tama, nasa unang kahon. Kaya
ang 5 ay mas kaunti kaysa sa 6 o 5 is less than 6. Pangalawang halimbawa. Sa unang kahon, may 10 pusa. Sa pangalawang kahon naman ay may 12 ibon. Ngayon mga bata, nasaan ang mas kaunti? Tama, ang 10 pusa. Kaya, ang 10 ay mas kaunti kaysa sa 12 o 10 is less than 12. Mga bata, tandaan na ang mas kaunti ay nagpapahayag ng mas maliit ang bilang ng mga bagay sa unang pangkat kaysa sa ikalawang pangkat. Mga bata, narito ang isang gawain. Gumuhit ng pangkat ng bagay na may mas kaunti ang bilang kaysa sa ibinigay. Sa unang kahon, may 8 eraser. Ilan kaya ang pwede nating ilagay sa pangalawang kahon? Tama ang sagot niyo mga bata, sapagkat ang 5 ay mas kaunti sa 8. Sa unang kahon ay may 3 lobo. Ilan kaya ang pwede nating ilagay sa pangalawang kahon? Tama ang sagot niyo mga bata, sapagkat ang 2 ay mas kaunti sa 3. Sa unang kahon ay may 6 na lapis. Ilan kaya ang pwede nating ilagay sa pangalawang kahon? Tama ang sagot niyo mga bata, sapagkat ang 4 ay mas kaunti sa 6. Sa unang kahon ay may 4 na itlog. Ilan naman kaya ang pwede nating ilagay sa pangalawang kahon? Tama mga bata, 2 itlog, sapagkat ang 2 ay mas kaunti sa 4. Sa unang kahon ay may 10 mansanas. Ilan naman kaya ang pwede nating ilagay sa pangalawang kahon? Napakahusay mga bata, 8 mansanas, sapagkat ang 8 ay mas kaunti sa 10. Nag-uwi ang iyong tatay ng 5 tsokolate. 3 ang napunta sa iyo at 2 sa iyong ate. Mga bata, sino kaya ang may mas kaunting bilang ng tsokolate? Ano ang gagawin mo kung mas kaunti ang napunta sa iyo? Lagi niyo itong kakatatandaan mga bata. Ginagamit ang katagang mas kaunti kung mas maliit ang bilang ng mga bagay sa unang pangkat kaysa ikalawang pangkat. Narito pa ang isang gawaing mga bata. Bilugan ang pangkat o set na mas kaunti. Simulan na natin!
Balik-aral. Magbigay ng bilang na mas kaunti sa mga sumusunod. Mahusay mga bata! Ngayon, nauunawaan niyo na kung paano gamitin ang salitang mas kaunti. Layunin. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapaghahambing ng pangkat ng mga bagay gamit ang salitang mas marami. Oras ng recess. Inilabas ng mga bata ang kanilang mga baong pagkain. Si Chloe ay may 12 biskwit. Si Althea naman ay may 10 biskwit. Narito ang ilang mga katanungan mula sa kwento. Ilang biskwit ang baon ni Chloe? Si Chloe ay may baon na 12 na biskwit. Ilang biskwit ang baon ni Althea? Si Althea ay may baon na 10 na biskwit. Sino ang may mas maraming baon na biskwit? Si Chloe, sapagkat ang 12 ay mas marami kaysa sa 10. Kung ito ay ating isusulat, 12 is greater than 10. Narito ang ilan pang mga halimbawa. Sa unang kahon ay may 7 batang babae. Sa pangalawang kahon naman ay may 3 batang lalaki. Ang 7 ay mas marami kaysa sa 3, o 7 is greater than 3. Sa unang kahon ay may 8 bag. Sa pangalawang kahon naman ay may 6 na kapote. Mga bata, sa tingin nyo, nasaan ang mas marami? Tama, nasa unang kahon. Kaya, ang 8 ay mas marami kaysa sa 6, o 8 is greater than 6. Narito ang huling halimbawa. Sa unang kahon ay may 10 cupcake. Sa pangalawang kahon naman ay may 5 popsicles. Sa tingin nyo, nasaan ang mas marami? Tama, nasa unang kahon. Kaya, ang 10 ay mas marami kaysa sa 5, o 10 is greater than 5. Mga bata, tandaan na ang mas marami ay katagang nagpapahayag ng mas higit ang bilang ng mga bagay sa unang pangkat kaysa sa ikalawang pangkat. Gawain. Milugan ang pangkat
nang may mas marami ang bilang. Mahusay mga bata! Lagi niyong tatandaan na ginagamit ang mas marami kung mas sikit ang bilang ng mga bagay sa unang pangkat kaysa ikalawang pangkat. Ngayon, subukan naman natin gumuhit ng mga pangkat ng bagay na may mas marami ang bilang kaysa sa ibinigay. Sa unang kahon ay may 3 gunting. Ilan kaya ang pwede nating ilagay sa pangalawang kahon? Tama mga bata, maaari tayong maglagay ng 6 na gunting sapagkat ang 6 ay mas marami kaysa sa 3. Sa unang kahon ay may 2 sharpener. Ilan naman kaya ang pwede nating ilagay sa pangalawang kahon? Mahusay mga bata, 3 sharpener. Sapagkat ang 3 ay mas marami kaysa sa 2. Sa unang kahon ay may 5 lapis. Ilan kaya ang pwede nating ilagay sa pangalawang kahon? Tama mga bata, 6 na lapis, sapagkat ang 6 ay mas marami kaysa sa 5. Sa unang kahon ay may 4 na bag. Mga bata, ilan kaya ang pwede nating ilagay sa pangalawang kahon? Mahusay mga bata! Maaari tayong maglagay ng 8 bag sapagkat ang 8 ay mas marami kaysa sa 4. Sa unang kahon ay may 3 notebook. Ilan kaya ang pwede nating ilagay sa pangalawang kahon? Tama mga bata, 6 na notebook, sapagkat ang 6 ay mas marami kaysa sa 3. Balik-aral.
magbigay ng bilang na mas marami sa mga sumusunod. Mahusay mga bata! Ngayon, nauunawaan niyo na kung paano gamitin ang salitang mas marami. Layunin. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapaghahambing ng pangkat ng mga bagay gamit ang salitang kasing dami. Matalik na magkaibigan si Caleb at Adam. Tuwing hapon, naglalaro silang dalawa. Si Caleb ay may 3 laruang kotse. At si Adam ay mayroon ding 3 bola. Masayang-masaya silang naglalaro. Narito ang ilang katanungan tungkol sa kwento. Ano ang pangalan ng 2 bata? Ang mga bata sa kwento ay sina Caleb at Adam. Anong laruan ang meron si Caleb? Si Caleb ay may 3 laruang kotse. Anong laruan ang meron si Adam? Si Adam ay may 3 bola. Sino ang may mas maraming laruan? Si Caleb ay may 3 laruang kotse. At si Adam ay mayroon ding 3 bola. Ang laruan ni Caleb ay kasing dami ng laruan ni Adam. Halimbawa, sa unang kahon ay may 4 na mansanas. Sa pangalawang kahon naman ay may 4 na itlog. Ang mansanas ay kasing dami ng itlog, o 4 is equal to 4. Sa unang kahon ay may 3 lapis. Sa pangalawang kahon naman ay may 3 gunting. Ang lapis ay kasing dami ng gunting, o 3 is equal to 3. Sa unang kahon ay may 6 na donut. Sa pangalawang kahon naman ay may 6 na pinya. Ang donut ay kasing dami ng pinya, o 6 is equal to 6. Mga bata, tandaan na ginagamit ang magkapareho o kasing dami kung pantay o magkasing dami ang bilang ng mga bagay sa 2 pangkat. Gawain. Gumuhit ng pangkat ng bagay na kasing dami ang bilang ng nasa kahon.
mayroon kang 6 na candy. At 4 na candy naman ang sa iyong kaibigan. Kung bibigyan mo siya ng isang candy, sino na ang may mas maraming candy sa inyong dalawa? Mga bata, kayo ay magkasing dami na ng candy, sapagkat 5 candy ang naiwan sa iyo at naging 5 candy na rin ang sa iyong kaibigan. Kung kaya, 5 is equal to 5. Gawain. Lagyan ng check ang patlang kung ang dalawang pangkat ay magkasing dami ng bilang at X naman kapag hindi. Mahusay mga bata! Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!